Ayan. So, eto, gawaan natin 'to ngayon ng, printed circuit board layout. So, ngayon meron na tayong, schematic diagram. Eto, naglagay lang ako dito ng junction. Ito yung mga components na ginamit natin. Meron tayong battery, may BC547 tayo na transistor, may buzzer, itong cell wala na 'to, yung ito, yung connector natin jumper, eto. Naglagay lang ako ng ganyan kasi para extra slot din siya kapagka may iba tayong power supply, hindi lang battery, pwede natin masaksakan. And itong jumper natin na 'to, itong 5 pins na jumper, para 'to yung sa saksakan natin ng, jumper din natin na ipapasok sa loob ng balde or ng container pala. Tapos meron tayong LEDs, may green, may yellow, may red, may resistors, and I think yun lang yung mga ginamit natin dito. Itong cell wala na, delete na 'to. Yes. And ngayon, kapag gagawa tayo ng PCB layout nito, click natin eto PCB layout. Ayan, click natin 'yan. Eto, dito tayo pupunta. Mahihiwalay tayo ngayon dito. Ito yung schematic, ito yung PCB layout. So, paano tayo magsa-start nito? First of all, tingnan muna natin yung sa design rule manager. Bali, ito yung mga gagamitin natin na sa mga routings at saka sa mga paglalagay ng mga components. So, first tingnan natin dito signal. Net class dapat always ito naka-signal. Ito. Yung routing styles, yung T70 na malaki na talaga yan siya. So, dito, advice ko is gumamit tayo ng T20 or T25 pero mas goods yung T20. Makikita natin mamaya kung bakit siya mas advisable yung T20 kasi nga dahil dun sa transistor, maliit kasi yung ah, holes ng transistor. So, ito. Select natin yung T20. Yung next style, default lang. Etong VIA style, okay na. V30 or default, okay lang din. Select natin default dito sa VIA style. Next, dapat ito naka-through hole to. Etong VIA type, dapat naka-through hole kasi yung mga ah, components na ilalagay natin is through hole siya. So, dapat may butas yung PCB natin. So, click natin yung okay kasi dito defaults lang naman. Okay. So, first is lalagay natin yung mga components. Dapat yung paglagay natin ng components, naka-arrange siya kasi para pagkadating natin sa routing, hindi tayo mahihirapan. Kasi since dito sa PCB na to, we are asked na gamitin lang sa routing yung isang side. It's either bottom or yung top. So dito, maglalagay tayo ng routings natin at the bottom lang. So dapat naka-arrange yung paglagay natin ng mga components kasi para maiwasan natin yung overlapping kasi nagkakos yun ng short circuit. So ito, malaki talaga to. Zoom out natin. Mali. Zoom out. Ayan. Pwede tayo dito sa center mag-start. Itong blue, yan yung center ng ano natin. Layouts natin. Ayan. Lalagyan natin itong battery. Kahit saan na. Ayan. Lalagyan natin to. So, pwede natin to siya i-rotate. Rotate natin. Ganyan. Ayan. So, next, ang connected sa battery is yung jumper niya pala. So, parallel yan silang dalawa. Ito, buzzer yan. Mali. Yung jumper 1, ito, katabi sila. Rotate din natin siya. Ayan. So, si 1 and 2, katabi silang dalawa. Next is yung connected sa battery natin is yung mga LEDs at saka yung buzzer. Dapat nakapasunod yung pagkalagay mo kasi para pagkadating mo sa routing, hindi ka tuloy-tuloy lang din yung routes mo, hindi ka magkakagulo. Kasi kung ilalagay natin yung isang LED dito, ilalagay naman natin dito, ang tendency niyan, mag-route ka mula dito sa battery dito, tapos dito na naman, which is makukuha niya yung space.
'di ba? So, dapat naka-arrange yung paglagay natin ng mga components. First is yung LED green kasi ito man yung first magla-light, green, ayan. Tapos rotate natin 'to para hindi tayo mahirapan. I-align natin ito, makikita natin naka-align siya, yan, kasi dito naman natin ilalagay yung resistor sa baba. Next is yung yellow, LED na yellow, zoom out natin, ayan. Ayan, puwede natin 'to siya i-move, align natin siya. Ah, tama na, bakit nadilim? So ayan, lalagay natin 'to dito. LED yellows, puwede kayong mag-select ng components dito na gusto niyong ilagay. Itong LED yellow lalagay natin dito. Rotate natin 'to. Hindi naka-align. So, align natin ulit. Pwede natin gamitin yung mga lines kasi para align yung paglagay natin. Ayan. Ayan. Tsaka, eto. Ayan. So, rotate natin sila. Rotate. Rotate natin to. At tsaka eto. So, ayan. Straight na sila. So, hindi tayo mahihirapan mamaya. Lalagay lang tayo ng straight na trace. Next is yung mga resistors nila. So, sa diode 1, ang connected na resistor is yung resistor 1. Sa 2, yung resistor 2. Sa 3, yung resistor 3. So, unahin natin si R1. Lagyan natin siya dito. Ayan. Pwede to rotate. Rotate natin to. Ganyan. So, ito, yung K, yung nakakonected sa 2. So, face to each other natin sila para, yan, direct na lang yung paglagay natin ng routes. Ayan. So, si K tsaka si 2. Kasi kung pag ganyan ang rotation mo, maglalagay ka ng routing mamaya, iikot ka pa talaga dito. Better na yung ganito. Magkaharap silang dalawa. Next, ito. Tapos, ito, resistor 3. Rotate natin to. Okay. Rotate pa. Okay, move natin. Move. Align siya yan. Ito. Rotate din natin to. Ayan. Ah, baliktad. Sige pa, rotate pa. Ayan. So, meron na tayong resistor. Next, ang connected sa resistors natin is yung transistors na. So, sa green, si Q2. Q2 dito. Q2, Q3, tsaka si Q4. Tapos, yung Q1 is connected sa buzzer. Lalagay pala natin yung buzzer, nakalimutan. Ito yung buzzer dito. So, rotate natin dito para magkaharap sila yan. So, sa buzzer, wala namang resistor nakalagay. So, direct tayo Q1. Lalagay natin Q1 dito. Ayan. Ayan na. So, much better to. Nakadepende na rin sa inyo kung ano yung gusto nyong position ng ano natin. Pero dito, para mas maano natin yung tracing mamaya, i-rotate natin siya sideways. Yan. Para magkaharap si 1, tsaka itong dalawang to. Magkaharap to silang dalawa. Dali tayo mag-tracing. So, ayan. Ngayon, tapos na si transistor. Next is yung mga resistors na. Sa resistor 4, dito kay 1, at naka-align. Sa resistor 4, resistor 5, ayan. Kulong natin, kailangan tayo. Baba. Yan. Para walang errors. Si resistor 6, tsaka si resistor 7. Ayun.
So, i-align natin to ngayon. So, si Q1 sa resistor 4, eto dito. So, ito, bababa natin to ngayon. Akyat natin tong dalawa. Tapos, swap natin sila. Ito, dito. So, ito naman, dito. Ayan. So, pag-tracing natin mamaya. Next is yung, last one is yung jumper. Ayan. So, rotate natin. Ayan. So, yan na. Mas maganda yung align. Pwede naman ganyan. Ayan. Okay na yan. So, next thing, kung titingnan natin, ito. Ayan na siya. Ito yung magiging itsura ng PCB natin. So, ngayon, magsaset tayo ng corners. Paano natin gagawin yun? Punta tayo dito sa line na to. Ito. 2D, ano bang pangalan? 2D graphics line mode. Right click natin. Dito tayo sa box mode. Ayan. Tapos, magsaset ka ngayon ng corners ng ah, PCB mo. So, gusto ko ilagay yung corners dito. Kaya, right click mo. Tama na yun. Right click mo. Right click. Left click pala. And then, hanggang saan ang corners. So, dito. Ayan. So, ito try natin to siya i-rotate. Rotate natin to para yung ano niya, grounds niya mas makukuha. Now, low ko ng ayan, ayaw niya ma-rotate. Sige. Try natin ito i-rotate niya yan. Tsaka ito. Ayan. Move natin sila pareho. So, si 1 sa 1, si 2 sa 2. So, connect muna natin silang dalawa. Aha. Ganyan, dapat magkabilaan to para yung connection silang dalawa. Ayan. So, ngayon, ang next natin na gagawin dito is mag, ah, mag-route tracing na tayo. Maglalagay na tayo ng trace niya, yung dadaanan ng, yung matitira ngayon, yung matitirang copper sa PCB natin. So, punta tayo dito, itong track mode, pinutin natin, and then, okay lang, naka-default kasi pinili naman natin sa design role manager, na T20. So, ngayon, try natin gumamit ng T25. Ah, try natin yung T25. Ayan. So, try natin sa 2 papuntang 3. Hindi. Yung 3 papuntang 3. Ngayon, kung titingnan natin dito banda, ayan o, nagkaroon siya ng gap. Pinaliit kasi nga, malaki yung butas ito. Kung gagawin mo rin tong T25, magkakaroon na ng error. Kasi nga, dumikit na siya sa 2. Pero, if gagamit tayo ngayon ng style na T20, check natin. Ayun, 'di ba? Straight line. Hindi siya dumikit sa 2. So, dito talaga nagma-matter sa transistor natin. Kaya, dapat tama na style yung gamitin natin. Kasi kung masyadong maliit naman, baka din ang tendency is magkaroon tayo ng problema ngayon sa etching. Sa pag-etch natin ng PCB natin kasi minsan nabubura kasi nga manipis na talaga. Kung napakalaki naman, kokos din to ng short circuit mula dito sa emitter
papunta dito sa collector kasi magdidikit yung wire nila eh. So ito, try natin change tray style. Try natin 330. Ayun, malaki na talaga oh. Didikit na yan siya dyan. Palalakihin mo pa yan, gawin mo nga T50. Oh, dikit na talaga siya. So, yun lang. Ito, stick tayo sa T20 na route, toy style. Ito. So, ngayon, ang gagawin natin, mag i-analyze natin paano natin to i-route tracing. So, i-connect natin first yung mga madadali lang na ano, yung mga shorts like ito. Madali lang naman to siya i-connect kasi malapit lang. So, ayan. Ayan, 1, 2, and 3. Connected na siya. Dito din si K sa 2, ito, and ito. So, next is yung dito tayo ngayon magkakahirap kasi magkakabuhol-buhol to. So, hahanapin natin to ngayon ng paraan paano na mapapadaan natin para hindi siya magkakaroon ng hindi magbubuhol-buhol yung mga trace, yung mga routes niya. So, ito, try natin ito dito. Since ito connected naman siya dito, yan, makikita natin saan siya dapat i-connect. Ayan. So, yan. Sa 2, ito, yan. O, ayan. At saka ayan. O, connected siya. Mas magandang dito natin siya padaanin. Yan. Ayan. Yun, 'di ba? So, connected na yung mga 2. Ngayon, ang mangyayari, since connected 'tong tatlo na tree na 'to, so paano 'yan ngayon? 'Di ba, hindi naman natin siya puwede ipadaan dito kasi short circuit siya with the collector, yung route ng collector. So, kung titingnan natin, meron tayo ngayong empty space sa ilalim ng mga resistor. Puwede natin siyang gamitin. So, connected siya ngayon sa ground, dito sa jumper na 'to, tsaka sa battery, sa ground nito. So, puwede natin, padaanin sa ilalim ng resistors. So, i-apply natin ngayon yung concept ng star ground, which is yung ground natin is connected sa isang junction lang. Kasi para mag-share sila lahat ng ground. Kasi kung iisa-isahin natin to, connect natin dito. Ayan, connect natin to. Tapos ito naman, wait, hassle na sa part natin kung ganito ang gagawin natin. Connect to, connect ganyan, di ba? Hassle na kasi nagte-take siya ng space. So ngayon gagawa tayo ng isang junction lang para doon na natin i-connect lahat ng grounds natin. So eto. Try natin kasi ito siya yung pinakamalapit. So siya yung i-connect natin ngayon sa ground. Ayan. Ayan. And eto. Yan. So ngayon hahanap tayo ah, ng junction na pwede nating gawing as common ground. So dito, pwede natin gawing ito ang junction natin. Ito. Ito ang main junction natin. So diyan natin i-connect lahat ng ground. So pwede click ganyan. And then, so as makikita nyo, naka 45 degrees lahat para mas goods yung daloy ng current. So ayan. Kaya may route na binibigay yung Proteus, kaya madali lang. Yan, next is yung ito. So, pwede natin ito niya. Yan. Naku, mali. So, same line naman lang naman sila. Pwede mo ito na naman ang gawin mong junction. Mahirap tong ano. So, ngayon, imbes na same junction, nasa iisang line ngayon yung ano natin, magiging star ground natin.
star ground, which is yung ground natin is connected sa isang ano. Ayan. Ayan ngayon. Mali. Dapat dito tayo nagsimula sa jumper. Ayan. And then, eto. Ayan ngayon. So, kung makikita natin, ang problema, sa si 1, hindi na natin mako-connect dito kasi nakarangan. So, ang gagawin natin, isa-sacrifice natin to siya ngayon. Sacrifice mo natin. Uunahin natin si 1. So, hindi natin pwede na hindi siya i-connect sa, ayan. Hindi natin pwede hindi connect siya sa ground kasi mag-open circuit yan yung itong transistor natin na to. So, connect mo natin to dito sa connection niya, sa jumper. Kasi para tayo mahirapan. Ayan. So, ngayon, makikita natin, meron na naman tayong extra resistors dito na pwedeng daanan. Which is open na siya papuntang ground. So, ngayon, connect natin siya. 1. Make sure lang na hindi siya lalabas ng PCB. So, ayan. Ayan na, connected na rin siya sa ground. So, ngayon, hindi siya connected sa star ground, pero connected naman siya sa main ground. So, next is yung, ito na lang natitira. 1, 2, and 3, and eto, 1. So, ngayon, yung battery natin, connect natin sa isa't isa, si 1 sa 1. Ano ba to? Ganyan. Tapos eto, connect natin dito. Ayan. So, connected na lahat. Meron pa. Ito. Ito sa jumper, jumper 2, jumper 2. Ayan. Mas ganyan, ganyan. Ayan. So, kung titingnan natin, ayan na ngayon yung PCB natin. Pwede to extend. Let's try to extend this one. Mali. Extend natin. Ayan. So, para mas malaki. Para magmukhang bagay siya, extend din natin dito. Naku, paano ba to? Ayan. Cancel. Extend natin. Ayan. So, ito na ngayon yung PCB natin. So, kung makikita nyo, yun, diba? Dumaan siya. Pwede natin idaan sa mga ilalim ng mga resistors. Kasi nga, empty space naman yan. Hindi. Yung resistor, yung katawan niya, hindi naman yung nagtatake ng current. Ang nagtatake lang ng current is yung gilid itong wires niya na to. So, make sure lang na hindi siya didikit dito. Kasi ang tendency niyan is mag-short circuit siya. So, i-make sure din pala natin na yung main line ng currents natin from the battery is gawin nating mas malaki kasi dyan nagkakaroon ng fluctuation. Nagkakaroon ng fluctuation sa mga buzzers, LEDs kasi sila yung main na gumagamit ng currents. So, para maiwasan natin yung fluctuation na yun and maiwasan natin na magkaroon ng problema sa routings natin, ang gagawin natin is palalakihin natin yung main line. Ito yung main line natin. Ito, gagawin natin siya ngayon kung pwedeng T30. Hindi pwede T30. So, delete natin to. Gawin natin, ayan. Gawin natin ganito. Ayan. So, pwede siya didikit. Gawin natin siyang T30. Ayun, pwede. Ito in T30. T30. Ito, kasi isa to sa mga main line. T30. Ito yung style. And ito din. So, kung pwede nga mas malaki pa, mas better. Ito, T40. So, okay naman na yung T30. T30. Ayan. So, ito yung sa positive line natin, yung positive main line. Hanggang sa buzzer lang, ito okay na to kasi pa-jumper na rin naman to. Galing man dito yung current, papunta dito sa buzzer. So, ito din, yung ground din natin. Gawin nating T30 kung pwede.
Try natin. Change tray style to T30. Ayun, pwede. Ito din. Ground. Since papunta to sa main ground, tray style T30. Ito, tray style T30. Right click nyo lang yung wire, yung route, tapos tray style. Change tray style to T30. Yan. Lahat ng nasa main ground. Ako, hindi pwede dito. Bakit hindi pwede? Kasi dito nag-collide siya with 1. So, ang gagawin natin is i-move natin siya. Move natin siya ganyan. Ayan. So, wala na yung error. Makita natin yung mga errors dito. For example, ah, magkaka-error yan eh. Kapag dinikit mo. Ayan. Kapag dumikit yan siya dyan, magkakaroon yan error. So, makita natin dito, no CRC errors and no DRC errors. So, ibig sabihin, walang nag-overlap, walang nag-short circuit na na routes. Kaya good to go na to. Ready for printing. Ayan. So ito yung final output natin.